Bilang paghahanda naman sa eleksyon sa susunod na taon, mas pinalawak ng COMELEC ang koneksyon sa mga mall para sa mas mabilis at mas madaling voter registration sa publiko. Iyan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa gitna ng banta ng hacking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, aminado ang Commission on Elections na hindi rin sila ligtas dito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naranasan nila ito noong 2023 barangay at SK elections at noong nakaraang Disyembre lang. Sinubukan pang i-hack ang kanilang database pero agad nila itong naharang at bigong makapasok sa kanilang sistema. Nung barangay and SK elections na pangunguna ni Commissioner Ray Bulay ay 35,000 attempts ang tinanggap ng COMELEC doon po sa ating pong voter verification, yung voter search, 35,000 attempts. Nito pong nakaraan pong holidays, nitong December, ilang pong libo din ang tinanggap ng COMELEC na attempts para po i-hack ang COMELEC website, subalit hindi po sila naging matagumpay. Mas paiigtingin ngayon ng COMELEC ang pagbabantay laban sa cyber attack, kasabay ng pagpasok sa internet voting para sa mga OFW at pagbili ng bagong sistema na gagamitin sa 2025 national and local elections. Bumuo na rin ng COMELEC ng grupong pantapat sa anumang cyber attack. Kaya nga po sa COMELEC mismo nag-create po tayo ng isang grupo, hindi man siya department pero isang buong grupo, isang buong bureau for cybersecurity at ilang beses na rin po kami nagpapa-enroll ng aming mga empleyado sa cybersecurity school. Bukod naman sa cyber attack, nakaantabay rin ng COMELEC sa pagbubukas ng voter registration sa susunod na linggo. Puspusan na ang pakikipagtulungan ng komisyon sa iba't ibang establishmento para sa Register Anywhere program kasama na ang isang mall sa Muntinlupa City. We are providing at least around 50 square meters which will provide more or less 5 to 7 stations for transaction. Hindi lamang yung mga magpaparehistro na bago, yung mga new registrants, kung hindi sa Register Anywhere program natin, isinama na po natin para pati yung mga nagpapatransfer ng kanilang registration at nagpapakorek ng mga items or datos doon sa kanilang registration. Pwede nyo na rin pong gawin yan sa Register Anywhere program. Nagbabala naman ang COMELEC, huwag nang tangkain ang double registration bukod sa madedetect agad ng kanilang sistema, may katapat itong parusa. And sana wag na mag-a-attempt yung iba na nakarehistro na magpaparegister kahit dito sa amin sarap. Akala po kasi nung iba, porket register anywhere yan, dyan sila magpaparehistro, hindi namin maka-counter-check o matetrace kung registered na sila sa ibang lugar. Kaya po namin matrace yan sapagkat yung pong lugar kung saan kayo magpaparehistro, nabe-verify ka agad. Samantala, plano naman ng COMELEC na ngayon taon mag-issue ulit ng COMELEC ID sa mga botante. Pero uunahin muna ang mga overseas Filipino workers. Kasi national ID, alam naman natin sa sobrang dami, hindi ka agad nakakatanggap lang tayo ng mga resibo muna. Hopefully makapagbigay muna kami para sa ating mga overseas Filipinos. Total naman, napag-isipan din natin na may budget naman kami na nadagdag sa amin. So baka sakaling pwede naming ma-realign papunta doon sa COMELEC ID man lang. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.